RPN, Radio Philippines Network Incorporated, DXKO. 13 sa Zinday Utso sa dial sa inyong radyo. RPN DXKO, ang Radyo Ronda, dili sa Dakbayan sa Cagayan de Oro. Sibiyahan na may galaon sa katawhan, andam mo serbisyo sa tanan. Ang RPN DXKO Radyo Ronda, sakop sa KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Dagha ang mituo sa gahom sa pag-ampo. Ikaw, mutuo ka ba? Sa pag-ampo, anaa ang milagro. Bisan ang matag-adlaw sa atong kinabuhi, usa na ka milagro. Busa, uban ug salmot sa programang Miracle Hour. Matag-adlaw Lunes kini, uban ni Pastor David Hasan ug Pastora RB Joy Aloncillo Lagwayan. Miracle Hour, apil ang pagpaampo sa inyong mabalatian, maghihambin nga kabalaka o problema, din lamang sa RPN DXKO Teleradyo. Maayong gabi sa atong mga viewers karong nga anaagay sila mga panimalay karong gabi una, and salamat kayod sa inyong pagtan-aw sa kanunay ning ato gayud nga programa. But unfortunately, mga igsuon, aduna gay kami gamay nga announcement kayo nga isulti kaninyo because starting today, ang amo gayong himuon nga programa is ato kining i-translate into Tagalog or Filipino tungod kay daghan kitag mga viewers sa Luzon nga nag-request kung mahimo ba daw kuno nga itagalog nato ang translation para makasabot sila. And para gayud sa mga kaigsunan nato nga nananaw gayud sa Luzon, Visayas and Mindanao, ato gay kining pag-i-translate nga programa into Tagalog. Tabangan kita sa balang espiritu mga igsuon. Dili man gayud kani ang atong unang atong mother tongue, pero tabangan kita sa Ginoo sa pagiya aron gayud nga ma-translate nato into Tagalog ang kining mensahe sa Dios mga igsuon nga pagadalo ni Pastor David Hasan. So kini na usab ang The Miracle Hour. Again, magandang gabi sa lahat ng mga nanunood sa Luzon. Ug maayong gabi sa tanang nananaw sa Visayas and Mindanao. Ito na naman po ang programa ng Diyos kung saan tayo po ay magkakaroon ng kaginhawaan sa atin pong mga problema, lalo na po sa ating katawan, sa ating health, sa pamamagitan po ng salita ng Diyos. Kasama po natin mga kapatid, si Pastor David Hasan ng Deliverance Power Center Ministries Incorporated. Bago po tayo magpatuloy, sisimulan po natin ito sa isang panalangin. Pastor, we will pray. Let's pray, please. Heavenly Father, we thank you for another day. Father, we give you glory, we give honor and adoration. Thank you, Father, because you are a good God, you are a glorious God. Yes, Father. The El Shaddai, the beginning and the end of all things. We commit tonight's program into your mighty hand in direction of your instruction for your servant. Father, I pray for utterance, O Lord, and help me, Lord, to answer whatever question, Lord, that has been thrown at me according to your plan and purpose for your children. I pray for your light from above, O Lord, to shine, Lord, to overshadow darkness, O Lord, around your people, around this area and visibility. And let your Spirit, O Lord, with your firm light, take absolute control and take all your glory. Thank you, Father, Spirit of God, thank you. In Jesus' precious name we pray. Amen. Amen. Once again po, nais ko lamang pong i-announce na gagawin po natin ang programang ito in Filipino or in Tagalog po. Para po sa ating mga viewers sa Luzon, magandang gabi po sa inyo. So we will start tulad po ng promise ni Pastor David sa atin last week, that ang mga questions po or mga katanungan niyo po ay sasagutin po namin ngayong week na ito para po sa mga taong nagpadala ng kanilang mga mensahe at saka mga katanungan. Again po, makikita niyo po sa screen ang mga numbers na pwede niyo pong i-text or kung gusto niyo pong tawagan ang number na yan, maaari po. Meron po tayong is it Globe, Pastor, no? Globe number and Smart number na makikita niyo po sa inyong screen. So mga Globe and TM users,
you can text on 0917. And sa atin pong mga smart users, maaari po kayong mag-text sa numerong nasa last part po ng ating screen. So magandang gabi, good evening, Pastor David. Okay, Pastor. So we are going to answer questions. Sasagutin po namin ang inyong mga katanungan last week. Number 1 po. Ito, this is the number 1. Kabas. I will answer the English with that. Okay. Kabasa og tarong daghan panala. Wait, I cannot. Where is it, Pastor? It's kabasa og tarong daghan og hatagan pa og kasabot. What is this? It's Hold on, please. Kadali lang mga igsuon no tungod kay kamo nga nagapadala. I mean, Tagalog pala tayo. Kayo po na nagpapadala ng inyong mga katanungan ay amin pong sasagutin. Could you I have some question? Good. The second one, Pastor? This is, I think this is a book or something. It doesn't make sense. He does not ask questions, okay. Pastor. Okay, let me answer. Okay. He said, the first one said, good Pastor, I have some questions. God made heaven and earth and everything before he created the earth. He already created heaven. Lucifer is his angel. How did Lucifer feel pride? In what way did he feel it when God only created good, include Lucifer? Okay, so ang katanungan po ng ating viewer ay tungkol po kay Lucifer or kay Satan, na kung ang ginawa ng Diyos lahat ay mabuti, bakit nakaramdam si Lucifer ng pride? Bakit niya naramdaman iyon kung ang Diyos ay gumawa kung ang lahat ng ginawa ng Diyos ay mabuti? Yes, Pastor? Firstly, I would love to encourage you, please. You need to study more about God. Una sa lahat po, gusto po rin-encourage ni Pastor David na mas kilalanin po natin ang Diyos. Really, it was God that created Lucifer. Yan, sa totoo po, ang Diyos po talaga ang gumawa or naglikha kay Lucifer. He never made Satan. He made the same Satan or demons. Hindi ginawa ng Diyos si Satan. Ang ginawa ng Diyos ay si Lucifer. At ginawa ni Lucifer ang kanyang sarili na Satanas. He or was Satan. the worship leader before in heaven. Sa hindi pa po naging Satan, si Lucifer, isa po siyang worship leader And or mang-aawit. The son of the morning star. Ang tawag po sa kanya ay angel. Son of the Morning Star. At napakaganda niya pong nilikha or nilala. But the good thing is, you said, how did he feel pride when God created good things? Sa inyo pong katanungan, paano naramdaman ni Lucifer ang pride kung ang Diyos ay mabubuti lamang ang kanyang ginawa? He never made anyone a robot. Hindi po tayo ginawa ng Diyos or wala pong ginawa ang Diyos na robot. In Deuteronomy 39, he said, he gave us a choice to choose. Sabi po ng Diyos sa libro ng Deuteronomeo, binigyan po tayo ng Diyos ng isang pagpipili. He said before us, good and bad, evil, and that he said, we should choose. Out of the choose, we have to choose. Pinapili po tayo ng Diyos kung saan po dito ang ating pipiliin. Pipiliin po ba natin ang mali? If you have made us a robot, it's just only to be controlled by a program, but it gives us a mind like its own to choose, to decide for ourselves. Kung ginawa po tayo ng Diyos na tulad ng isang robot, hindi po tayo makakapagdesisyon sa ating sarili. Subalit ginawa po tayo ng Diyos na meron po tayong choice para piliin po natin kung ano po ang nararapat or ang gusto nating piliin. But he encourages that we should choose, that we should love him and choose what is good only. But ang sabi po ng Diyos ay kailangan po nating piliin yung mabuti lamang. Let's read Deuteronomy 30 verse 19 and 20. In 19 it says, I call heaven and earth to record this day against you that have said. Deuteronomy 30 verse 19. Okay, Deuteronomy chapter 30 verse 19. Verse 19. The Lord said, I call heaven and earth to record this day against you that have said before you life and death, blessing and cursing. Therefore choose life that both you and your seed, that is your children, may live. Ang sabi po ng Panginoon ay sa kanyang kasulatan sa Deuteronomy chapter 30 verse 19, pinapipili po tayo ng Diyos at ang langit po ang saksi na pinapipili po tayo kung buhay ba or kamatayan, pagpapala ba, blessing ba at saka cursing.
Pero ang sabi ng Diyos, piliin po natin ang buhay upang tayo po at ang ating mga kapamilya or mga mahal sa buhay ay mabubuhay. But there was a prayer that entered because he failed because everybody was worshiping the Lord, both him himself. But he wanted to take the position of God himself. Sa mga panahon pong iyon, si Lucifer po, nakikita niya po ng lahat ng mga angels or mga anghel ay sumasamba po sa Diyos, at siya po mismo sa kanyang sarili ay naramdaman niya na gusto niya ring sambahin tulad ng pagsamba ng mga anghel sa Diyos. So he convinced some of his angels that this was commanding to rebel against God. So he thought they can overthrow him. So yon ang naging daan para siya ay magrebelde sa Diyos. So, una po siyang nagrebelde. So to answer your question, say this: God give us a choice to choose, to decide for ourselves. Meron po tayo, binibigyan po tayo ng Diyos ng pagpipili kung ano po ang ating pipiliin para sa ating sarili. Everything that He created was good. Pero lahat po ng ginawa ng Diyos ay mabuti, walang masama. Including you yourself. Ikaw mismo, kapatid, ginawa ka ng Diyos na mabuti. But you can choose to do what is good by loving, following His word, or you can choose the other side. Ngunit, maaring pipiliin mo, nasa iyo kung gusto mo bang piliin ang masama or nais mo bang piliin ang mabuti. And the other person said I should pray for, I don't have, but already pray because I normally pray before the end of the program. At sa lahat po, at sa pangalawa niyo pong request na nais niyo pong ipanalangin ang iyong kapatid na may sakit, bago po natin, every program po, bago po tayo matapos sa programang ito, ay nagpipray po tayo, nananalangin po tayo sa lahat po ng mga taong nangangailangan ng kagalingan. Okay? You have another question to answer, Pastor? Yes, the second. Okay. So ngayon naman po mga kapatid, kung gusto niyo pong magkaroon ng kaliwanagan sa Biblia, meron po kayong mga katanungan in the Word of God or sa salita ng Diyos, pwede po kayong mag-text at mamaya po bago po matapos ang programang ito ay sasagutin po natin. But tonight ay sisimulan po natin itong programang ito sa isang katanungan na this question was asked to me by a friend. He is an unbeliever, pastor, and this question he asked to me. He said, I will say it in English, mga kapatid, at saka ko po tatagalugin. He said, Pastor, that the church does not, the church is advertising that the church does not need money, or pastors don't need money. But why does churches collect money in the church? Why does pastors collect money in the church? Nobody says he doesn't need money. It's not, you know. What is? But, no, I didn't say so. So, ang katanungan po, need money on the heart. Meron po akong kakilala, kaibigan, na nagtanong po siya sa akin na bakit raw nangongolekta kung ang simbahan po ay hindi nangangailangan ng pera or ang mga pastor hindi nangangailangan ng pera, bakit po ang mga churches, mga sambahan ay nangongolekta ng pera? So, Bible says money is good, but the love of money is evil. Alam niyo po mga kapatid, ang sabi po ng Bible, mabuti po ang pera or salapi. Ngunit, ang pagmamahal po natin sa salapi, yun po ang masama. According to God's standard, you can never serve Him without money. He said, no one should appear from empty. Sa standard po ng Diyos, sabi po ng Diyos mga kapatid, na walang sinuman sa atin na haharap sa Kanya na wala po tayong dala ni isa. But where today many corrupted the system is, many leaders take the advantage of people by taxing people, demanding of people. That is not. Ngunit, ang problema po ngayon mga kapatid, marami pong mga leaders ng mga sambahan na tinatax po nila or nangongolekta po sila ng bayad mula sa mga tao o mga miyembro ng mga sambahan. Solicitation is not biblical. Tulad po ng mga solicitation. Begging money from members is not of God. No. Nanlilimos po tayo or nanghihingi po tayo ng salapi sa ating mga member. Even donation, Pastor, solicitation and donation. See, is anyone to, they must come with a willing from their home. Let God touch that person and give kung tayo po ay anything given without willingness. God is never accepted in the sight of God. So hindi po ini-encourage or hindi po sinasabi ng Diyos na tayo po ay magdo-donate or magso-solicit ng anumang salapi para sa gawain ng Diyos. Maganda or hindi masama ang pera, ngunit hindi po
tayo inutusan ng Diyos na mag-solicit or mangolekta ng salapi sa mga tao. Sapagkat lahat po ng ibibigay natin sa Panginoon, kailangan po ay galing po sa ating puso. Galing po sa ating, yung willing po tayong ibigay ito. It said in the book of Exodus 35 and verse 5, say, take from among them an offering unto the Lord. Whosoever is of the willing heart, let him bring it offering of the Lord. Exodus 35, verse 5. Verse 5. Whosoever that's of a willing mind. So, mga kapatid, kung meron po kayong mga Bible sa inyong mga bahay, buksan niyo po ito sa Exodus 35, verse 35. Verse 5. 35, verse 5. Ang sabi po sa salita ng Diyos, ang kasulatan po ay nagsasaad na kung meron po kayong ibibigay sa Panginoon, ibigay niyo po ito ng buong puso. Yes. Exodus 35 verse 5. So lahat po ng ibibigay natin po sa Panginoon, anuman ito ay gagawin natin ito ng buong puso. How about, Pastor, there are people, I'm coming. Okay. In verse 31 they say, wait. and they came everyone whose heart stirred up, and everyone whose spirit made willing, and they brought the lost offering to the work of the tabernacle. So lahat po sila ay nagdala ng kanilang mga offering po. Sabi po kasi rito, magsikuha kayo sa inyo ng mga handog sa taan sa Panginoon, or magdala ng mga handog para sa Panginoon. At lahat po ay nagdala ng mga handog para sa Panginoon. So that's a question. Yes. How about there are people who preach the gospel, and then after preaching the gospel or the word of God, after preaching the Bible, they will get money from people because it is for the work of God. Are these money that is given by the people? Demanded for you to give or what, or tax the people? No. Like for example, there are people, Pastor, going on streets, markets, malls, plazas, public areas. They will preach the gospel there, and then those people around, they will collect money from those people that is in the mall, in the public places. So, ang katanungan ko po kay Pastor David, kasi nangyayari po ito, mga kapatid. Meron po mga tao na pumupunta po ng mga public places, mga malls, mga bus, mga stations, or mga bus stations, at nagpipreach po ng Word of God. Pagkatapos po na i-preach ang Word of God, ay namimigay po ng sobre. They are giving envelopes to people, Pastor. Namimigay po sila ng sobre. Yun po bang binigay nyo, is that blessed by God? That is not biblical. Mga kapatid, ang pagbibigay ng mga envelope sa mga tao habang nagpipreach, hindi po yan nakasulat sa Biblia. I saw even not only there, some even churches, some pastors are preaching, will be putting their account number on the screen. If you are, they've turned the work of God into a merchandise. Hindi lang po yan, mga kapatid. Meron po mga pastors na nagpipreach pero naglalagay ng bank account number sa kanilang mga screen. So, ang salita po ng Diyos ay hindi po negosyo. Bible says, faithful is he that if is the Lord that sent you, is more than faithful. So the word of God is not a merchandise. Hindi siya produkto. People are turning to a merchandise today. Mga kapatid, marami na pong mga tao na nagiging binibenta po nila ang salita ng Diyos. Ngunit ang salita po ng Diyos po ay hindi po pwede nating ibenta. And Bible says, by their fruit you will know them. Mga kapatid, meron pong mga tao na nagtitake advantage po sa atin sa pamamagitan ng pangungulekta ng mga salapi, kahit po hindi ito inuutusan ng Diyos. Mga kapatid, hindi po iyan biblical. The work is like a military work. When you are being employed, you don't look to who will give you uniform, who will give you, but the one that employ you is more than enough to buy uniform. Tulad po, mga kapatid, kung ikaw ay nagtatrabaho sa isang kumpanya at ikaw ay na-employ in the military, or in the military, halimbawa, sabi ni Pastor David, don't worry about your uniform or your boot any longer. Kung ikaw ay nasa military, hindi mo problema ang iyong uniform sapagkat ang iyong employer ang magbibigay sa iyo ng iyong uniform. Same the ministry. If it is God that call you, is faithful is He that call it. Kung ang Diyos po ang tumawag sa inyo or sa atin, faithful po ang Diyos para ibigay po niya ang ating mga pangangailangan. The problem
today is, the Lord said we should seek His kingdom interest first. But today, many are seeking the worldly things first above the things Sabi of po God. ng Diyos, unahin po nating hanapin ang kanyang kaharian. Ngunit, ang naging problema po natin o ng mga tao ngayon, mas inuuna po ng mga tao na hanapin ang sarili nilang mga interest or mga sarili nilang So pangangailangan. if you see anyone coming to you, texting you, he is never of God. At God kung didn't meron call him. man pong lalapit This is sa the truth. inyo, manghihingi po ng salapi sa ngalan ng Biblia or sa ngalan ng salita ng Come and Diyos. sponsor this in the church. Come on, he is never of God. He is Kahit not of po sa God. loob ng He's a businessman. sambahan or sa loob ng mga churches, He's a businessman. nahihingan kayo ng bayad or salapi, hindi po iyan utos ng There is Diyos. a way God made, that is, He built His own standard. How His work will be done. How His kingdom is going to be built. Meron- Let them do this willingly unto the Lord, and God will bless them back. Amen. Lahat po ng ating gagawin po sa Panginoon, gagawin po natin ito in a willing heart. Buong puso po nating gagawin ito dahil kung gagawin natin ito ng buong puso, yun po ang ibibless ng Diyos pabalik. Wala pong blessings kung hindi po wala pong blessings in return kung hindi po natin ito gagawin ng kusang Anything loob. you give without your willing heart, without your willingness, God will never bless it. Lahat po ng ibibigay natin na hindi po willing ang ating puso, hindi po kusang loob, hindi po ito i-bless ng Panginoon. It must come from your heart. Kailangan galing po ito sa iyong puso. And you can put on the script to Exodus 25 verse 2. Makikita rin po natin Yeah, sa Exodus 25. Nandyan po verse sa screens natin. Yeah. Exodus 25. It says, "Speak unto the children of Israel that they may bring an offering of every man that giveth it willingly with his heart. We shall take the offering." Say willingly with his heart. Exodus 25 verse Verse 2 in Tagalog. Sabi po ng Panginoon, ayon po sa salita ng Diyos, magdala raw po tayo, sinabi ni Moses na magdala raw po ang mga anak ng Israel na mga handog na ibibigay nila ng buong puso. So you cannot serve God without give. It's not possible. God so loved the word He gave, but willingly, nobody force Him. So, hindi po tayo, sabi po ng Diyos na kung tayo lalapit sa Kanya, kung maghahandog tayo sa Kanya, maghahandog tayo ng buong puso. And the heart, that is the way you draw to the Lord, the way Himself will draw to you. If you are serving with whatever you have, God Himself will be pouring more back to your life. Kung But it ikaw has to ay- come from you, not someone leaders manipulating you to Kung give. ikaw ay lalapit sa Diyos, lalapit ka sa Diyos, kung naaayon sa iyong puso, hindi yung ikaw ay napupush or napapressure lamang na lalapit sa Diyos. And wherever a person that take advantage of the people of God, they've opened the door of Almighty God curses onto their lives. Sino man po na nagtitake advantage sa mga anak ng Diyos, ay sila po ang mapasa ilalim sa sumpa ng God Diyos. Himself calls them. Ang Diyos po mismo ang You susumpa don't sa take kanila. advantage of people of God. Dahil No. hindi po tayo No. nagtitake advantage sa mga anak ng Diyos. Nobody can be rich out of making making money in the name of church. It's not Hindi po possible. maaari It's na a gagamitin po natin ang church, lalong-lalo na po ang salita ng Diyos, para po tayo ay magkapera. God says He will put a hole, it's a spiritual hole in their pocket. Dahil sino man as they po- bring in the money home, say He will blow it up, which means it will go to one problem or the other. Sino man po ang nagtitake advantage sa kahinaan ng mga anak ng Diyos para po silang mayroong mga bulsa na butas na o kaya ang kanila pong mga blessings ay parang hangin na lamang nalilipad at hindi po nila mai-enjoy ito. Kung butas po ang ating bulsa, lahat po ng ipapasok natin sa ating bulsa ay mahuhulog. And in fact, thank you for bringing this question. There's one thing that I met here in the land, and a lot of churches are doing it. And Meron pong nakikita si Pastor David dito sa ating bansa na marami pong tao ang gumagawa nito. that's why today you will see some. I want to open a church. They take it as a career, and two, Marami po they ngayon, just focus on collecting people's tithe, which is not biblical. marami For po themselves. ngayon na ginagawa na pong parang negosyo ang church. Okay, gusto kong magtayo ng church ngayon, gusto kong magbukas ng isang church. I have never reached anyone that is taking tithe that is rich through that. I have never yet. At seen saka, one. You can never reach through that. You already open a door of curses into your life by taking people's money, the tithe of God, to yourself.
personally. It's a cost So money. ginagawa po ito ng marami na nagbubukas ng church. Merong mga churches, nagdadala ng church. Pero yung tithes ng mga tao, kinukuha nila nila ang mga tithes ng tao. Wala pong sino man na yumayaman kapag kinukuha mo or inaangkin mo ang tithes ng mga tao. Jesus didn't die that you may be enriching yourself with his tithes in the church. Hindi po namatay si Jesus para ang bawat o sino man ay magiging mayaman sa pamamagitan ng pangungulekta ng mga ikapu or tithes ng mga tao. Is biblical. Ang ikapu ay biblical. But it's not for you. Hindi po No. yan para sa It's for the work of God. alagad ng Diyos, kundi para po yan sa Diyos mismo. God saw he sees his kingdom above even the whole earth. Ang Diyos, mas tinitingnan niya po ang kanyang kaharian more than anything, He more said, than po sa "Seek lahat. first my kingdom and all the pertain to his kingdom interest first." Sabi po ng Diyos, unahin po nating hanapin ang kanyang kaharian at lahat ng mga bagay sa kaharian ng Diyos. Then he himself will make your need to come after you. He himself, God Ang Diyos himself, po will make mismo, your own need to come after you. Siya po mismo ang tutulong or magbibigay or hahayaan po ng Diyos na ang iyong mga pangangailangan ay darating ng kusa sa iyo. Hear this from me today, you minister of God that is collecting people's tithe to yourself. That church can never, you can never reach by that. Pakinggan niyo po ito. And you are running a dead church. Pakinggan niyo po ito, kayo po na mga God will never minister in a church where man is collecting people's tithe. Sa I mga can tell you, leaders, God's spirit will never, you are running a dead church. sa mga leaders po ng mga churches na nangongolekta ng ikapu at kinukuha po nila ito para sa pansarili nilang interes at ginagasta sa sarili nilang kagustuhan, sila po ay, what is that, Pastor? He's running a dead church. God will Na- never manifest there. Ang church po na ganyang klase ang kanilang gawain, yan po ay isang patay na And those sambahan. that give that tithe, you take it, they will lose the seed. Because the tithe is what God will use to bring blessing back to rebuke Hindi Satan po in their ang income. tithes para kanino man. Ang tithes po ay para sa taong nagbibigay. At kung ikaw ay nagbibigay ng iyong ikapu or tithes sa tao na nagnanakaw ng tithes ng para sa Diyos, ang iyong tithes na ibinigay ay hindi ito mamumunga. It's like someone planted a corn, then the chicken, the fowl came and plugged it out. So when you give a tithe to where man is taking as a salary, you've lost that. God will never return anything out of it because you are serving a man with your income. Kung ikaw ay nagbibigay ng iyong ikapu or ng iyong tithe sa isang sambahan na ang mga leaders ay nangungulekta nito para sa sarili nilang interes, katulad ka ng isang tao na nagtanim ng isang tanim or gulay or kaya mais na ang mga ibon ay tinuka ang iyong binhi. I remember the time I nearly opened the church. Naalala po ni Pastor David nung bago pa lamang siya nagbukas ng kanyang A church. pastor, one young pastor, Isang young pastors ang lumapit sa kanya. Young I pastor. hope he's watching today. We almost opened the church at the same time. Open ministry at the same Halos time. sabay silang magbukas ng church ni Pastor So he David. asked me some questions. Nagtanong siya ng mga katanungan kay And Pastor I remember David. I said, "You want God to bless you in your ministry? Sabi ko sa kanya, gusto mo bang i-bless ka ng Panginoon sa iyong And you want ministry? to go far with God in the ministry? Gusto mo bang you will go far in the ministry sa Please Diyos? don't do the pattern they are doing in the land. Huwag mong gawin ang pattern na ginagawa ng karamihan dito sa bansa. By taking tithe as your own income. Sa salary. pamamagitan ng yung tithes ng mga tao is gagawin mong sweldo para sa iyong Don't even sarili. take half of God's money in His house. At I wag tell you. na wag mong kunin kahit kalahati man lang ng pera ng church. Otherwise, if you run a dead church. Dahil kung kukunin ng isang pastor ang pera ng church, magiging patay ang church. And he asked me, how will he eat rice after he preached finish? Nagtanong po That- siya, Pastor David, paano po ako I will buy that. That kakain? was what he asked me. Paano ako kakain? Paano ako bibili ng bigas? At paano ako bibili ng ulam kung hindi ako And I kukuha? said, if it's because of what you want to eat, you want to open up a ministry, you better go and look for a job in the Monte. That was exactly how Sabi ko sa kanya, gusto mo palang go and look for work to do and forget about kung ang ministry work. problema mo ay pagkain,
magtatrabaho ka sa isang kumpanya. Kung kailangan mo ng pagkain, pambili ng ulam, magtrabaho ka sa kumpanya tulad ng Del Monte. Anyone God called, if they serve Him faithfully, they never lack any good things. Dahil sino Anyone man, God called, not the one that called himself, the one that God called into the ministry, and they faithfully follow Him, they never lack any good. And a man of God never beg for anything. God, Amen. the source is God. very, Yes, a man of God is a proud of God himself. yeah, Pastor, very long, so we sorry. have to, Okay, I'm sorry. okay, mga kapatid, sabi po ni Pastor David, kung tayo po ay tinawag ng Diyos, at faithful po tayo, mga kapatid, ang Diyos din po ay faithful, ibibless more than po niya faithful. tayo He's dahil more than tinawag po faithful. tayo ng Diyos. A man of God doesn't beg for anything. No, it's not. Anyone that come to beg you or text you for anything is never of God. Ang isa pong alagad It's ng Diyos never from God. na tinetext kayo or sinasabihan kayo He na doesn't kailangan niya ng ganito, kailangan niya ng ganon, pambili ng ganito, pambili ng ganon. Kung meron po kayong mga alagad ng Diyos na gumagawa niyan, hindi po siya talaga totoong He doesn't sugo know ng God. Diyos. He need to go and study Him well. He doesn't know Him. Hindi niya kilala ang Diyos. Dahil hindi, I guess, Pastor, we cannot ask people what we need, but we have to ask God of what we need If you because He's ask- our employer. God is the employer. That is what many missing. And it's more than 50. God is the employer. Kung tayo po ay It is magtatayo God- ng it's because church, people put themselves there because of money, monetary gain. alam They niyo po want to mga learn. kapatid, marami po ang nagtatayo ng sambahan or churches kasi marami raw pera sa church kasi nangungulekta ng pera. Pero hindi po kasuguan ng Diyos na kukunin or mangungulekta ang sinumang pastors or sugo ng Diyos or ang alagad ng Diyos mangolekta ng kahit na ano sa sinumang mga tao na When sumasamba Jesus sa sent the church. disciples, He told them, say, don't take anything, don't take, yeah. And after they came back, say, when I said, say, they don't like anything, they said, no. If say, even demon was subjected to us in your name. When Jesus sent po yung mga disciples niya, hindi po pinadala ni Jesus. Sabi niya po sa mga disciples niya, huwag raw silang magdala ng kahit na ano, kahit pagkain, kahit bariya. Hindi sila He said, magdadala. don't Ngunit, lobby yes, about any man resources because Hindi say, raw a sila laborer dapat- is worthy of his wages. hindi raw dapat mag-alala sila sa kanilang mga pangangailangan dahil ang isang tao na faithful ay If a man is faithful, God is more than faithful. kung ang tao raw po ay Is more faithful, than faithful. ang Diyos din po ay more than faithful na ibibigay niya po sa atin ang ating mga pangangailangan kahit hindi na po tayo mangolekta kahit sino man. So please, let's go. Yes. Yeah. Amen. Praise the Lord mga kapatid. So anywhere you went o kahit saan po na lugar na nakikita niyo po nang nangungulekta ng pera, hindi po yan utos ng Diyos. There is a question. I don't know why I didn't hear you. Yeah, meron po tayong question. There are 3 tests already. Mayroon po tayong 3 text na na-receive. So, maraming salamat po sa inyo Can you na please- naka-tune in sa ating programa ngayon. There's something- Yeah. This today, 1 and 2. I think it's Pastor 1 and 2. January, today. Yeah. Yes, please pray for my toe. He wants to be prayed from his eyesight and diabetes. Yes, this is Brother Tony Cadiz last Just week. when I'm about to close the program, I'm going to pray. Just lay your hand on the TV or on your radio. Yes, brother. Brother Tony, kung kayo po ay nanonood ngayon, sabi ni Pastor David, don't worry daw po, mamaya po before tayo mag-end sa program, we will pray for you online po. And please just open up your heart and be expecting the power of God. to Sabi po move. ni Pastor Surely God David, will heal you. buksan niyo lang po ang iyong puso and expect po the power of God, ang kapangyarihan po ng Diyos na kayo na meron pong gagawin sa inyo, sa katawan niyo po or sa problem niyo po in health tonight po. So, Okay, if you have any question, ay, let me see. kung meron po kayong mga katanungan, mga kapatid, maaari po kayong mag-text. Pastor, regarding my question, the question of my friend, I hope that my friend is watching this I know some question. also are watching. I know. It may look hard, but that is the truth. Siguro po masakit, pero yun po ang katotohanan. You want to free yourself from Satan, from poverty. Don't take God's money. Don't put your heart there. I tell you. Kung ikaw po ay gusto niyo po na tayo po ay maalis sa
sa kahirapan or in poverty, wag po nating galawin ang salapi ng Diyos. Really. Okay. He bless His own people. When you are faithful and your heart is after His work, leave the rest for Him. Ang Diyos po ay faithful po siya. Leave the rest for Him. Kaya sa Diyos po natin, itaas po natin sa Diyos ang lahat. A man of God that beg doesn't know God. He's not even of God. Hindi po tayo nanlilimos. Ang sugo ng Diyos na nanlilimos ay hindi po niya kilala ang Diyos. So wala pong limos or hindi po tayo tumatanggap. Wala pong donasyon. Pastor, they were asking, so if the church is not a donation and solicitation is not biblical, so how our church is kanang getting, or how our church is doing His work without the donations and sponsors? How many years have been in that church now? You yourself? I've been in the church for 13 years. 13 years. Have you ever seen where we ask for donation or solicit? So I'm asking you. No. But we are buying things, right? Yes. So sa mga nagtatanong po, kung hindi kami tumatanggap, so sa church po kasi namin, bawal po ang donation, bawal po talaga ang solicitation, bawal po. If you are faithful with God's money, kung faith, tsaka may nagtatanong, so paano po tayo nagpaparun ng church kung walang donation? Supplier, no one can receive anything except it's being given by the Lord. Alam niyo po, lahat po ng mga bagay na nare-receive natin or natatanggap natin, bigay po iyan ng Diyos. Wala pong anumang bagay na matatanggap natin kung hindi yan bigay ng Diyos. Kung ating pong mga puso, just tell Him, He know how. Kung ang atin pong mga puso ay nakatingin lamang sa mga gawain ng Panginoon, alam po ng Diyos kung paano po ibibigay ang ating mga pangangailangan. Actually, it's just a miracle. It's a miracle. In the land, it's a miracle. We don't beg for anything. I don't write letter. I don't solicit. And God is more than enough. Kasi po sa church po namin, hindi po kami nagsosolicit, hindi po kami nagpapasponsor, at hindi po kami naghihingi ng donation, ngunit binibili po namin ang mga kagamitan at saka ang mga pangangailangan ng church ay naipoprovide po nang wala po ang mga iyon. In the book of Matthew chapter 6, 13 verse 5 or so, meron po He said our eyes. Tingnan po natin sa libro ng Matthew. The Lord said, He said, if our eyes is true, is evil, then I'm coming. Matthew chapter 6. I want to see where many miss God in the work that they thought they are working with God, but not that they are working for themselves. Marami po na akala po nila na ang Diyos po ang kanilang sinasamba, ngunit mali, hindi po pala ang Diyos ang kanilang sinasamba. Come on. Yes, the eye, it's talking about the eye, single eye. Verse 23. Yeah. Verse 22, the Lord said. Verse 22 po let's muna start tayo. from 21. Unahin po muna natin sa Matthew chapter 6, verse 21. For where your treasure is, that is where your heart also will be. Kung nasaan raw po ang ating treasure, nandun din daw po ang ating puso. That is what you love most. You have passion for the most. That is where your whole being is going to be. Either it's on God or on material things like money. Kung saan po raw yung passion natin? Kung passion po ba natin ay sa Diyos or yung passion, yung value, ano po ba yung bagay na meron po siyang mabigat na value sa atin? Yun bang sa church or yun bang sa Diyos or yung money or yung salapi? And verse 22, it says the light of the body is the eye. Say if therefore if your eye be single, your whole body shall be full of light. Verse 23, say if your eye be evil, so your body shall be full of darkness. But if your light that is in you is darkness, how great that's in darkness in you. Sabi po sa salita ng Diyos na I will explain it. Yes. Yung light daw po ng body is yung eye, yung mata natin. Kaya kung ang mata natin is single, yung buong katauhan po natin ay mapupuno po ng liwanag. Sa verse 23 po. Verse 24. Okay. It said no man can serve two masters. Wala pong sino man na for either he will hate one and love the other. Wala pong sino man na makapag-serve ng dalawang master. Kasi kung may dalawang master, yung isa po, hindi po niya po yun, i-despise niya po yung isa, at saka yung isa naman you cannot serve God and money.
Yeah, in the last verse, yeah. Sa last po na So part you cannot yan, serve God and mammon. You cannot serve God and money. You see, today they are all passion, they are all treasure is money, not God himself, not the work of God. No. Alam That's niyo- why they are Yes. hunting after the rich people in the church. Yeah. Marami po Who pay ngayon most tithe. na nagsiserve po, hindi po Diyos ang siniserve, kundi ang money, ang It's a- salapi, or If ang your pera. light, if your eyes is single, say your bodies are full of light. I will explain. Everybody have two eyes. Explain po ni Pastor David itong verse 22. Meron po tayong dalawang mata. Sabi po ng salita Yeah, ng this is Diyos, kung this ang eye ating is mata ay isa lang, And the Lord said, if our eye is single, we can have light. kung ang ating mata ay single, magkakaroon po tayo ng liwanag. It means if you can use these two eyes to focus on one thing, you will see that thing clearly. Kung itong dalawang mata natin, gagamitin na to, focus natin sa isang bagay, it's very clear, makikita po natin Today, ito ng someone they klaro. want to put one eye to look even to God, one eye to people, to Pero- who want to give much. Ang problema po ngayon natin, dalawa ang ating mga mata. Ang isang mata nakatingin sa Diyos, pero ang isang mata natin ay nakatingin kung sino mang taong na pwedeng tumulong sa You atin. can try to see if it's possible. You can take one eye to look up and one eye that. I-try and daw see. po natin mga kapatid, kayong nanonood, i-try nyo po, yung isang mata, itingin sa itaas, yung isang mata itingin sa baba. That is where the problem is. Yan ang problema. You are claiming you are standing for God, Nagkiklaim po tayo na Diyos po ang ating sinasamba, but your eye is on the things of the people, the money, the ngunit rich people. ang atin pong isang mata, ang isa po nating mata ay nakatingin po And you sa are calling mga God. We like sa God. mga I'm here. mayayamang Because for you. miyembro ng People, where are you? simbahan. No. Sa mga mayayamang miyembro ng simbahan na nakatingin ang ating isang mata. He said, where your treasure is, that is where. If your heart is for God, you will never look after those things. Kung ang Your- ating puso ay ang ating pag-serve or ang ating pag-serve ay para sa Diyos, hindi po natin tinitingnan ang pera ng sinuman. That is why many today are poor. Many ministers of the gospel. Marami po mga ministers po ng salita ng The Diyos. church is money that can build church, that can make Akala po natin- $1 million per dollar cannot sustain a living church. It's not possible. Akala po It's God. natin, pera po ang kailangan para makapagtayo po tayo ng church or Because the money will finish. simbahan. You will keep hunting for more. Kahit 1 million pa po ang Dollars. pera Yeah, it natin, will finish. kung pera po ang ating tinitingnan, ang 1 million po mauubos at mauubos rin yan. What sustain church is God's spirit, not money. Kasi po, ang magpapatayo or ang magpapalago ng simbahan or ng church ay ang banal na espiritu. You go and hunt for God. Ang iyo pong hahanapin ay ang Diyos. Hunt for His truth. Hunt Hanapin for niyo God. po ang kanyang And katotohanan. God will make sure your need. He knows them. They will Wag make po sure they nating- hunt after you. Huwag po nating hanapin ang pera or ang pagkakakitaan. Hanapin po natin ang katotohanan sa salita ng Diyos. Dahil alam po ng Diyos kung paano ibibigay sa atin ang ating mga pangangailangan. Let's go for let's. Oh yeah. Let's- The time is running. We will look So, we are trying to get more time. For Yes, here. so, the one patawarin niyo po kami. We really want po na to go on this topic, pero malapit na po tayong matapos. It's 15 minutes before our time. So next time po talaga is sana po magkaroon po tayo ng more time to discuss this one. So tatawagin na po natin ang ating visitors for tonight. Meron po tayong bisita ngayong gabi na i-share niya po sa atin ang kanya pong experience po sa kabutihan ng Diyos at saka po sa power, sa kapangyarihan ng Diyos sa kanyang buhay at sa kanyang pamilya. I-welcome po natin ngayong gabi si Sister Michelle Gutierrez. Yes po. Okay. So, ang mga tao pong ito ay first-hand na naka-experience the miracle of God sa kanilang mga buhay. So sila po mismo ay magbabahagi ng kanilang mga testimonies po dito mismo. At sana po ay mag-grow din po ang ating faith sa pamamagitan po ng kanilang mga testimonies. Good evening, Sister Michelle. Good evening, Pastor David, Hassan, and Pastor Arby. And all the televiewers, I would like to say good evening to everybody. I would like to glorify first the goodness of God in my life and even to the life of my family. To God be all the glory because He is very
mighty and powerful and very faithful in our family because Amen. giayo mi niya tanan, dili lang ako kundi ako ang pamilya. Sa ako is iyahagig kong giayo sa balatian nga naga sinamok-samok sa ako kaniadto. Para po sa kanya mga kapatid, binigyan po siya ng kagalingan ng Panginoon sa karamdaman po na lagi pong pabalik-balik sa kanya. Before 7 years, ang migraine nagahatag yun, nagasinamok-samok gid sa ako, nagahatag og sakit sa ulo every time nga na ako'y regla. Og ang asthma wala gyud nagundang og paghatag og pabugat sa ako ang kinabuhi. Every time nga mataligsikan ko, sipunon ko, mahulog na dayon siya ag asthma, magpadoktor na dayon ko. Sa loob po ng 7 years, na-experience niya po yung asthma at saka migraine. Every time po na kahit konting ambon lang po ng ulan o kaya konting ulan, nagkakaroon na po siya ng asthma at lagi po siyang pumupunta sa doktor para magpa-check up kahit konting ambon lang ang na-experience niya. And then, pag gi-invite ko sa ako ang mama diha sa Shelo House, pag sulod na ako, diha gid nako natagamtaman ang pagpangayo, pagpanghimo sa atong buhi nga Dios nga naa diha sa Shelo House. Amen. Tungod kay gikumpleto gud niya ang akong kaayuhan. Migraine, gawas nun na ako ana ang migraine. Apan ang katong asthma nagbalik sa ako giatake ko usab sa asthma. Pero adto nga time ning ingon gid ko sa Ginoo, Lord, dili na ko mo take og tambal, dili na ko mo puff atong ako ang inhaler. Kung unsa may mahitabo na ako, Lord, imuhan ning kabubuton, dili na ko mo inom anang tambal. Then nagkuan lang ko sa Miracle Mantle og katong anointing oil. Then nisalig ko sa Ginoo nga iyahay gyud kong ayuhon ana, iyahay kong ipagawas ana nga balitian. Lo and behold, God is good, God is great. Pagkaugma buhi pa ko kay ato nga time murag feeling gid nako nga murag mahurot na gid akong ginhawa, pero ang Ginoo gyud ang nag-uban ka nako ato nga panahon tungod kay nagampo ko niya nga, Lord, imuha gyud ning hingpiton ang kaayuhan ani nga asma, mawala gyud ni in Jesus mighty name. Amen. So maayo gyud ang Ginoo tungod kay iya gyud kong gipagawas ni ana nga mga balatian, dili lang kay physical apan spiritual, complete package ang gihatag sa kaayuhan sa Ginoo sa ako. Amo nang dako kay akong pasalamat gyud sa Ginoo nga iya haming gigiyahan diha sa Shelo House tungod kay naagi diha ang Ginoo nga ako ang na-encounter, buhi siya, magapamanifesto siya sa iyahang pagkagamhanan ug sa iyahang pagkamaayo sa amo ang pamilya, dili lang sa amo apan sa uban pa nga mga kaubanan namo nga naga fellowship diha sa Shelo House. Mao nang ako ang ibalik gyud tanang dungog ug himaya sa atong buhi nga Dios sa iyahang pagkamaayo, sa iyang pagkagamhanan, sa iyahang pagkadako ug sa iyang pagkamilagroso. Amen. Papuri po sa Dios. To God be the glory sa buhay po ni Sister Michelle. To cut the story short po, sabi po ni Sister Michelle, that time po na pumunta sila sa Shelo House, which is our church sa DPC po, together po ng kanyang mother, dun po nag-stop po ang migraine. Talaga pong naging meron po siyang freedom from migraine at saka tinest pa rin siya ng Diyos, tinest pa rin po siya na bumalik pa rin po yung asthma niya kahit po nag-church na siya sa Shilo. Pero meron pong isang araw na tinest niya po talaga kung gaano po talaga ang Diyos magbigay ng kagalingan. Inatake po siya ng asthma, pero hindi niya po talaga ginamit ang kanyang inhaler. Ang ginamit niya po ang Miracle Mantle, na ito po, Miracle Mantle. Miracle Mantle, kasi meron po kaming Miracle Mantle, siguro po, any of this program, we will discuss about this. Ginamit na po ni Sister Michelle ang Miracle Mantle, nilagay niya raw po sa kanyang dibdib, at saka ang anointing oil, at pagkatapos sabi niya po, kung mabubuhay daw po siya nung time na yon, para pong inialay na niya po yung buhay niya kay God. At to God be the glory, ngayon po, meron na po siyang total healing. Amen. O kagalingan po sa asthma at migraine, at saka hindi lang daw po physical na healing ang ibinigay ng Diyos sa kanya, ganon din po ang spiritual na healing ibinigay po ng Diyos sa kanya, at sa Diyos po ang papuri at ang pasasalamat. Amen. Thank you, Sister Michelle. Maraming salamat sa testimony ni Sister Michelle. Maraming salamat, Sister Michelle, sa inyo pong pagbabahagi ng inyong testimony. I don't know if you have other, but
I never finished that my story. Till today, that my friend minister is still hunting from one to, in fact, till today he has no church. He's just still hunting for money. They No. will want anyone that is taking God's money above, dividing So the hindi church pa of po God. tapos si Pastor David mag-discuss ng question ko po kanina. Alam niyo po, sabi ni Pastor David, yung friend niya na nagtanong sa kanya about yung tungkol sa pagtatayo ng church na nangangailangan ng 50 years, pera. we started Hanggang almost ngayon same po, time. wala pa rin po siyang church. Hanggang ngayon, naghahanap pa rin siya ng sino mang tutulong sa kanya, magbibigay sa kanya ng salapi or pera para siya po ay makapagtayo It is a sacrificial work. ng simbahan. Yeah. Kasi po, ang ganito pong It's a gawain, sacrificial work. isa po itong But sacrificial God have work. to call you to function in that office, not where you call yourself. Hindi po pwede na ikaw mismo ang tatawag sa iyong sarili. Kailangan po ang Diyos po mismo ang tatawag sa iyo Today, para many sa are Kanya. taking pastoral work as a career work. I want to Hindi, go to Bible school to marami be po a pastor. ngayon na ginagawa po nilang career ang pagpapastor or trabaho. It's God called 12. He called Peter. He called everybody. Hindi they po they career. never called themselves. Hindi po career ang No, it's not a secular pagpapastor. work where you are looking for an employment. No. Hindi po ito tulad ng mga trabaho sa secular world na tatanggap ka ng sweldo. I have my job full time. God called me and Kasi si Pastor David, before po siya naging pastor, meron po siyang full-time job. Pero mas pinili niya po, I'm not hunting for money. I will never hunt for money. at hindi raw po siya hindi po niya ninanais na manghingi or hindi po siya magkukolekta ng pera. The one that called me is more than enough for me. I mean, ang gusto niya pong sabihin, hindi po pera ang hanap niya sa kanyang pamamastor. Kasi po, ang tumawag sa kanya na ang Diyos din daw po ang magbibigay nito ng kanyang sa kanya ng kanyang mga pangangailangan. If you are called, please try to ask how this work is being done with God. Please don't copy, don't follow whatever they are doing. Please Kung ikaw, try. The Lord says, stand and ask the way. In the Bible, Jeremiah, it says, stand and ask how it's been done. Sabi po You ng need Diyos, to ask God how kung this thing meron been kang done. gawaing ganito, tanungin po natin ang Diyos kung ano po ang kanyang paraan upang ipagpatuloy po ang gawain. Otherwise, you've set a door, a journey of poverty for your life. You keep Kasi, hunting, you will never have it. Kasi po, Yeah, kung not with God. gagawin natin yan, o palagi natin gagawin na manghihingi po tayo ng pera Go sa and mga check- tao para sa ating mga pangangailangan. The life of As the a that are minister, doing that, check their life. Tomorrow they will beg till they die, hanggang Yeah. kamatayan po, and they will not have it. manghihingi po sila ng pera sa mga tao. Kasi yan na po ang kanilang That's why they told, natutunan, yan na po ang kanilang help your buhay. pastor is a poor man. Hindi po pwede na ganito tayo mga pastor na tulungan niyo ako, for example, ako po ang inyong pastor, sasabihin ko sa inyo, tulungan niyo po ako, wala It's po a akong bigas glorious work. ngayon. Wala po Let akong go. pambiling bigas. Oh, no. Ibili Very niyo po ako ng bigas. Hindi po pwede yun, ang pastor manghihingi ng pambili ng bigas sa kanyang mga members. Hindi po yun po pwede. Kasi po, sabi ni Pastor David, ang Diyos po, kung tinawag ka ng Diyos sa trabahong iyan, Tell him about God will do this and that will come. ang Diyos po ang come and help me. magbibigay niyan. Which God I'm talking about? Sino pong Diyos ang Which sinasabi? God am I talking that He can heal, can bless you? When I'm coming to you, writing letter, come and help the church. We want to buy this. And which God am I talking about? Kung si Pastor David daw po Which ay The maker of heaven and nanghihingi earth? sa inyo ng, for example, No. magpapapray Many kayo, don't know tapos babayaran niyo It's siya, very shameful. Yeah, na please, because of my very letter. shameful It's very shameful I daw tell you, po very sa shameful. kanya, sa kanyang Very part na shameful. manghihingi siya ng bayad sa anumang gawain ng Panginoon dahil para sa kanya po lahat ng gawain ng Panginoon ay libre. At ang Diyos po na tumawag sa kanya sa trabahong ito or sa katawagang ito ay magbibigay po sa kanyang mga pangangailangan at hindi niya po ninais na kahit anumang salapi, kahit sino man. So that they're studying, looking for God. Many of them are busy on the internet looking for sponsor this, No, sponsor that. marami po ngayong mga They want to call in pastors, a foreigner to come patawarin and niyo po sponsor this, kami, come and sponsor that, pero to para make po money out of them. si Pastor David sabi niya I po, pity marami you. ngayon na instead na magbabasa ng Bible, Looking for hungry for Nasa God's internet. word, hungry for God's spirit. Naghahanap they ng are busy with their sponsors. laptop, looking, Naghahanap they want to ng bring in sinong foreigners tutulong. so they can have money, make money out of naghahanap them. ng financer para sa gawain ng Panginoon. They hang is an affliction. Ang ka, I tell you. Man's ang poverty is an ang affliction. kahihinatnan niyan, It's kung an manghihingi affliction. tayo ng pera sa mga tao para sa gawain ng Panginoon, it's frustration.
So, since the time is running, pasensya na po sa lahat po ng nag-text sa amin na magpe-pray si Pastor David tungkol po sa inyong mga health. Tonight po is your night. Buksan niyo po inyong mga puso para sa prayer before po i-end natin itong program. Pastor David will pray for you. Please, really tonight is your night, wherever you are, no matter the type of sickness. Kahit saan ka man ngayon, kahit anong klaseng karamdaman meron No ka, matter what the doctor has said regarding kahit your situation. ano bang sinabi ng doktor tungkol sa iyo, There's one doctor that is above all the doctors on the meron earth. po tayong doktor na siya po ang pinaka-doktor sa lahat ng mga doctors. And he specializes in all manners of Espesyalista sickness and po siya disease. sa lahat ng Blind, manners. deaf, rheumatism, high blood pressure. He specializes in Amen. all. Espesyalista po siya sa lahat ng klase ng mga karamdaman. And his name is Jesus. At ang pangalan niya po ay si He's a Jesus. great physician. Siya po ang ating great physician. He came to make men whole from their Siya po affliction. ay pumunta rito para po tayo'y pagalingin. So tonight, if you want to be made whole by my Lord Jesus Kung Christ, kung ngayong gabi gusto niyo po na magkaroon kayo ng kagalingan sa pamamagitan ng then ating lay Panginoong your Jesus, hand on the TV screen ilagay niyo po ang inyong kamay, ilapat niyo po ang inyong kamay sa TV screen and close your eyes. or sa radio or sa kahit anong media na ginagamit niyo po, at saka you close your eyes, ipikit po natin ang And ating let mga the mata. door of your heart be open. Ngunit ang pintuan po ng ating mga puso ay atin pong buksan. Then you will experience the healing power of God. At may Wherever you experience are, po by natin Spirit. ang kapangyarihan ng Diyos kahit saan ka man ngayon. Let's pray. Mananalangin po Heavenly tayo. Father, in the name of Jesus that above every other name, the King of glory, the King of kings, the Lord of lords, the El Shaddai, the one that seated in heaven and made it as a footstool, the great and the mighty God. Father, I commit your children wherever they are right now in their various homes, looking up to your face, O Lord, for one healing or the other. Because you are the great master of physicians, you came to make men whole. Lord, I commend them to your mighty hand, Lord, and wherever their affliction may be, let them experience your goodness now by healing them of their plague. In the name of Jesus Christ. A woman that was being afflicted and plagued for 12 years. When she touched the hem of the garment of your clothes, a virtue came out of you and put an end to that shame. Father, in the same way, Lord, I pray, Lord, for that your virtue, Lord, that has power to deal with all manners of sin. Let that virtue come now to destroy every plague, to destroy every affliction, to destroy every sickness and disease in the life of your children at home right now, looking up for your power, for their healing. In the name of Jesus Christ, I cause the plague of affliction. I cause the plague of diabetic, high blood pressure, cancer, rheumatism. I curse your root in the name of Jesus that are above every other name. And I declare by the power in the word of God, I declare by the authority in the word of God, I declare by his stripe, total healing is yours now in the name of Jesus Christ. Calvary healing is yours. Receive it now in the name of Jesus. The Bible declares healing are the brethren of children of God. It is your right as a child of God. Be healed now in the name of Yes, Jesus Christ. amen. Be healed now in the name of Jesus Amen. Christ. Pain be departed now in the name of Jesus Christ. Sickness be departed now by fire in the mighty name of Jesus Christ. Holy Ghost, the giver of life, go forward now and turn around every plague to healing of God in their body in the mighty name of Jesus Christ. And wherever thing that is stolen, missing, or being destroyed in that body, I declare a replacement now by the power of Holy Ghost, by the power of His Spirit. Total healing, Calvary healing is yours. Receive it now in abundantly in the mighty name of Jesus Christ. Father, Father, Lord, thank you, Lord, for your power. Thank you because you are a good God. We give you glory, Father, the great master physicians. We honor you, Father. In Jesus' precious name we pray. Amen. Amen. Mga kapatid, dumaan naman po ang isang oras po ng ating milagro, isang oras po ng ating pakikipagtalakayan sa salita ng Diyos. Sana po ay samahan niyo po kami next week po sa ganito pa rin pong oras, 6:30 to 7:30 in the evening. Don't shy to always send us your testimony. Huwag po please. kayong mahiya na isend po sa amin ang aming mga testimony, ang inyong po mga testimonies. Someone told us that while I was praying, he was having a pain in his hand. When he laid the hand on Meron the TV, pong nag-testify po na habang nagpe-pray po tayo, nilagay niya po ang kanyang kamay sa TV screen at nakaramdam po siya ng kagalingan sa kanyang likod. and So,
And that woman that was on wheelchair, the Lord told me she healed. At You ikaw never rin po, testify. You never meron said pong your babae testimony. nasa wheelchair, nakatanggap ka po ng kagalingan, i-share niyo po ang inyong testimonies online. Magandang gabi po sa inyong lahat from Luzon, Visayas, and Mindanao. Ito na naman po, I am humbled po sa gawaing ibinigay sa akin ng Panginoon. Ako po si RB Joy, Alusilio Laguayan, kasama po si Pastor David Hasan na magbibigay po sa inyo ng magandang gabi at sana po ay lagi po kayong nasa magandang pangangatawan at nasa good health po at saka sana po ay safe kayo palagi kahit saan. So ito naman po ang Miracle Hour. Kita-kita po tayo next week po. Magandang gabi. Thank you. Thank you po. Dagha ang mituo sa gahom sa pag-ampo. Ikaw, mutuo ka ba? Sa pag-ampo, anaa ang milagro. Bisan ang matag-adlaw sa atong kinabuhi, usa na ka milagro. Busa, uban, ug salmot sa programang Miracle Hour. Matag-adlaw Lunes kini, uban ni Pastor David Hasan ug Pastora RB Joy Aloncillo Laguayan. Miracle Hour, apil ang pagpaampo sa inyong mabalatian, maghihambin nga kabalaka o problema, dinhi lamang sa RPN DXKO Teleradyo.